Banal na misa, pakilagay na po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Tayo po ay naririto upang ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan at isama na rin natin sa misang ito ang mga taong humingi sa atin ng panalangin. At kasama na rin ang mga taong may sakit. Ngayong araw pong ito ay ginugunita natin si Pedro Claver, isang pari at misyonero. At bilang mga anak ng Diyos, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtatampok sa mga banal, ang mga katibayan ng iyong pag-ibig ay patuloy mong ibinibigay sa amin. Ipagkaloob mong sa matapat na pagtulad sa iyong anak, kami ay tangkilikin ng pagdalangin ng mga banal at ibunsod ng kanilang pagkauliran. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-alinlangang balita na napakasama ng ginawa ng isa sa inyong kinakasama niya ang asawa ng kaniyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan at nakukuha pa ninyong ipagmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Jesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus,
Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting libadora ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadora, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadora at ganyan nga kayo. Sapagkat naihahandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo, kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadora ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadora, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sindan. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawang hidway, hindi mo papayagan. Ang mga palalot, masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras. Iyong ingatan yaong mga tapat, na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Poon, ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tignan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo
at pinag-usapan nila kung paano ang dapat gawin kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Magandang umaga rin sa mga nanonood sa atin sa kanilang kanya-kanyang bahay. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ginugunita natin si San Pedro Claver. Nung ako po ay isang chaplain sa ospital, kasi po kami po ay mga misyonerong pare. Ako po ay merong on-call na emergency. Pumunta ako sa ospital kung saan merong tumawag na nanay, na bagong panganak. At sinabi sa akin ay 50-50 na ang buhay ng bata. At ako'y nagmamadali. Nagmamadali po akong madaling araw para pumunta doon sa building na yon sa 5th floor, sa ika-5 palapag. At ako'y nagmamadali. Pumasok ako sa elevator para medyo madali ang biyahe papunta sa 5th floor. At pagpasok ko, na-realize ko, itong elevator pala ay tinatawag na Shabbat elevator. Shabbat elevator. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Shabbat elevator, ito po ay ginagamit ng mga Hudyo. Kasi po yung sa ospital na yon, merong mga Hudyo sa aming mission area. Ginagamit ng mga Hudyo kapag araw ng pamamahinga o Sabbath day. Nagsisimula po ang kanilang Sabat ay sa Biyernes ng gabi. Tinawag ako Sabado ng madaling araw. So pasok pa rin po yun sa Sabbath day. Kaya ang mga Hudyo, hindi po sila pumipindot ng floor sa elevator. Kaya yung elevator na yon, yung Shabbat elevator, ay tumitigil sa bawat floor ng ospital. Kahit hindi ka papunta sa 2nd floor, titigil at titigil yun. Yun po yung Shabbat elevator na ginagamit ng mga Hudyo kapag Sabat. Papunta akong 5th floor. Kada floor ay humihinto. Para akong natotorture sa loob ng elevator sapagkat napakatagal bago ko marating yung 5th floor. Minsan ang buhay natin ay parang isang Shabbat elevator. Minsan nai-stuck tayo sa loob ng elevator dahil sinusunod natin ang mga batas na ating kinalakihan. Meron lang 10 utos ang Diyos. Pero ang mga Hudyo, kung hindi ako nagkakamali, ay dinagdagan pa nila ng 603 para maging 613 kung hindi ako nagkakamali. Nagdadagdag sila ng burden. Kumbaga, parang tinotorture nila ang mga tao sa ginawa nilang ganito. Ang mga batas ay ginawa para sa ikabubuti ng tao. Para meron tayong landas na patutunguhan. Ngunit higit ang batas ng pagmamahal. Kaya kahit araw ng pamamahinga, anong ginawa ng ating Panginoon? Nagpagaling siya. Sapagkat yun ang mas mahalaga kaysa sa mga batas. Yun ang mas mahalaga dahil yun ang nagdadaan o nagtuturo sa atin ng tunay na landas patungo sa langit. Ang gumawa ng mabuti. Ano ba ang mas mahalaga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Marahil hindi na talaga kailangan natin itanong ang tanong na yon. Sapagkat lahat naman tayo nais gumawa ng mabuti. Pero bakit may mga taong gumagawa ng masama? Sapagkat ang akala nila, yun ay nakabubuti. Ang akala nila, yun ang landas para sa kanilang kaligtasan. Ang demonyo, pinapagawa tayo ng mabuti
dahil tayo ay kanyang nililinlang na yun ay mabuti para sa atin. Ngunit sinasabi ng Panginoon, ang paggawa ng mabuti ay ang pagmamahal sa kapwa. Ano mang batas, meron tayo. Sapagkat ang batas ng Panginoon, ang pinakamataas na batas na nagtuturo sa atin ng landas patungo sa langit. Ano ang sinabi ng Panginoon doon sa tuyo ang kamay sa lalaki? Sabi niya, iunat mo ang iyong kanang kamay. No? Iunat mo ang tuyong kamay para ikaw ay mapagaling. Mabuti pa ang lalaking ito, kamay lang ang tuyo. Minsan tayo, pati puso natin, tuyong-tuyo sa pagmamahal. Kaya i-stretch, iunat natin ang ating mga kamay sa mga taong nangangailangan. Ngayon po ay ginugunita natin si San Pedro Claver. Isa po siyang pare na galing sa Espanya. Siya po ay isang misyonerong pare, isang Jesuitang pare na naglingkod sa mga alipin, mga itim na alipin sa Colombia o sa South America. Dahil nung panahon pong iyon, no, ang mga alipin ay parang normal na sa lipunan. Binibenta nila ito parang isang commodity, parang isang bagay na kailangan ng mga mayayaman. Si San Pedro Claver ay nagmisyon sa mga alipin. Nagturo ng Biblia, nagturo ng pagmamahal ng Diyos, iniunat niya ang kanyang kamay upang maramdaman ng mga taong ito ang pagmamahal ng Diyos. Napakarami niyang na-convert na tao dahil sa kanyang ginawang malasakit sa kapwa. Kaya mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon na iunat din ang ating mga kamay sa mga taong nangangailangan. Iunat natin ang ating mga kamay sa ating pamilya. Iunat natin ang ating mga kamay doon sa ating mga kaaway. Patuloy tayong gumawa ng mabuti sapagkat yan ang batas ng Panginoon na nagtuturo sa atin ng landas patungo sa langit. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Pedro Claver ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pedro Claver ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Pedro Claver at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapala tayong lahat na naririto sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago, sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo'y hahanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sa masama, ilayo mo ako, ang sugo mong umibig sa'yo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, batis ng tuwa at kapayapaan, ang iyong angkang narito at nagdiriwang sa pagunita sa mga banal ay nagpupuri sa iyong ngalan, upang sa pagsasalo namin sa piging ng iyong anak, makamit namin ang sangla ng iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Santo Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio
Tayo po ay magkakaroon ng free medical consultation dito sa Pambansang Dambana sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association sa darating na September 15. Kami po ay nag-aanyaya sa mga nais magpakonsulta sa mga doktor ng PEDYA, OB-GYN, ENT, Opta, Dental at Surgical. Ito po ay bukas sa kahit anong edad. Mangyaring magtungo sa opisina ng Pambansang Dambana upang magpalista hanggang September 10 lamang. Ikaapat, mahalagang paalaala, tayo pong lahat ay pinag-iingat sa mga kumakalat na fake Facebook pages na nag-aalok ng mga religious items tulad ng healing oil at Padre Pio necklace. Mayroon din pong mga kumita at nag-upload ng mga larawan o videos na kinuha ng walang paalam sa ating official Facebook page ng Pambansang Dambana. Kami po ay nakikiusap na pakireport ng mga fake pages na nasa screen upang maiwasan ang marami pang posibleng mabiktima. Ito po ay panawagan rin sa mga gumagawa ng fake accounts ng National Shrine. Maaari niyo pong kaharapin ang malaking pananagutan kung sakaling mapatunayang nagpapatakbo ng mga peking accounts na ito. Isa lamang po ang official Facebook page ng Pambansang Dambana. Naway ito lamang po ang ating suportahan at ipangalat. Maraming salamat po. Ikalima, sa darating na January 2025 ay susuportahan ang Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na pinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng nadumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong biyaya at awa. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating banal na misa at patuloy po natin iunat ang ating mga kamay sa mga taong kapuspalad at ibahagi ang biyayang taglay ng pagmamahal ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.